Henesis Kapitulo 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang mukha sa lupa, at nagsabi, "Ngayon nga, mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo, na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." At kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata, at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, "Saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan. Narito ngayon, may 2 akong anak na babae, na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhi ko sa inyo, na sila'y aking ilalabas sa inyo, at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nanga sa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Umurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayan, at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot, at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay, at binatak si Lot sa loob ng bahay, at kanilang sinarahan ang pintuan. At ang mga taong nanga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki, anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae, at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga, ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, "Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa, at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan." Datapwat siya'y nagluluwat. At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, "Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan,
tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayot ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makatataka sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba yaoy maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang maggagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang bayang yaon, at ang buong kapatagan, at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan, at tumanaw, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilang lang na parang usok ng isang hurno. At nangyari, na nanggunawi ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naalaala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zoar, at tumira sa bundok, at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zoar. At siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang 2 anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ang alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. At nangyari, nang kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ang alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso at sumiping sa ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-Ami, na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon.